walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines, narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Magandang araw po sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Kayo po ay nanonood ng programang Reasons of Faith. Ito po ay sumasapit sa inyo upang ipaglingkod ang mga usaping may kinalaman sa Biblia. Why we believe what we believe. Bakit po tayo naniniwala sa mga bagay na ating pinaniniwalaan? Kinakailangan ibase po natin sa ebidensya yung ating mga paniniwala at hindi mga presumption o anumang mga assumption na meron tayo. Kasi pag assumption ho, mga palapalagay lang yan na hindi nakabatay sa ebidensya, ay magiging mapanganib ho, lalo na kung ang usapin ay pananampalataya. Ang atin mga pananampalataya ay dapat nakabatay po lamang sa salita ng ating Panginoong Diyos. That is why we believe what we believe. Reasons of Faith, mga kaibigan, ay isang media ministry na mag-uugnay ho sa mga mananampalataya upang tingnan nyo mga ebidensya kung ang ating paniniwala o pananampalataya ay nakabatay nga ba talaga sa prinsipyong thus saith the Lord. Kung ano yung sinabi ng atin hong Panginoong Diyos. Ito pong programang ito ay analytical format. Ito po ay nag-aanalisa ho tayo na nakabatay ho sa gustong sabihin ng banal na kasulatan, kasi ang principle ng Reasons of Faith, let the Bible speaks for itself. Hayaan po natin ang Biblia ang magsasalita tungkol sa kanyang sarili. Yan ho ang prinsipyo ho ng atin hong programa. Tumatalakay ng mga biblical issues. At ngayon po, nung nakaraan po kasing linggo, ginawa po natin na ang initial na program natin nung Sabado ng gabi, alas 7 hanggang alas 8. Ngunit yun po ay initial na programa ho natin. Kaya ngayon, hinahanapan ho natin ng regular na time ito, at ngayon ay araw naman ng linggo at live po ninyong napapanood. Supposedly, ang start po namin ay alas 9 hanggang alas 12, ngunit ngayon po ay ating mapasisimulan ng pasado alas 10 na po dahil sa kung ilang mga technical problems. Ngunit salamat sa ating Panginoong Diyos at niloob niya na magpatuloy po ito sa sandaling ito. Ito po ang usapin ito, mga kaibigan, ating pag-aaralan. Dapat ho, nais po namin din naman na kayo po na aming mga tagapanood ay makibahagi po sa atin hong programa. Makibahagi po kayo sa pamamagitan ng pag-forward ng inyong mga tanong na may kinalaman po sa Biblia upang ito po ay ating maipaglingkod din po sa inyo. Okay, so ito po ay pangalawang pagsasahimpapawid po natin sa pamamagitan ng Facebook Live, ang Reasons of Faith Media Ministry. Diyan po kayo mag-forward ng inyong mga tanong. Siyempre, ako po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po patuloy na nag-aanyaya na samahan kami sa buong oras na ito ng atin hong programa. Bago po kami dumako sa atin hong pagtalakay ng paksa at pagsagot sa inyong mga tanong, ay magtatagubilin muna tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po lamang ng isang panalangin. Ama naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, labis po ang aming pasasalamat sapagkat niloob ninyo na ang programang ito ay magkaroon ng katuparan sa pagsahimpapawid, lalo na sa mga sandaling ito. Nais po namin, O Diyos, na purihin ka, pasalamatan ka, at ang inyong katotohanan ang nais naming ipagkaloob sa lahat ng aming mga tagapanood ng programang ito. Harinaway makinabang sila at ang bawat isa magbigay sa kanila ng pag-asa sa kaligtasang inyong iniaalok ng kapanatagan ng pananampalataya na ipagkakaloob ninyo sa mga talakayan na aming gagawin at pagsagot sa kanilang mga tanong. Tulungan kami, Ama, ng Santong Espiritu na maibahagi ang inyo lamang salita at hindi ang aming mga salita at iniisip ang siyang marinig, kundi ang inyong tinig. Ito po ang aming dalangin, kalakip nito, linisin kami sa lahat ng karumihan ng kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang Reasons of Faith sa pagpapatuloy ho ng atin hong
pagpapakilala ng ating programa is an independent support ministry ng Seventh-day Adventist Church. Ito po ay tumataguyod at nagsusuporta sa ating 28 fundamental beliefs. Although it is an independent, but it is a supporting ministry sa atin hong iglesia. So ito po ay pagtataguyod ng amin pong pagkakilanlan ang identity na turo ng Biblia to preach not just the gospel, but the everlasting gospel na makikita sa Revelation chapter 14 verses 6 to 12 patungkol sa three angels message, the present truth for this time. Yan po yung gospel ng Bible sa present time. Kasi marami hong nangangaral ng gospel or ebanghelyo, pero tandaan natin na ang gospel ay hindi yung common gospel, yung common message na dala ng sanglibutan. Kahit sino pwedeng magsabi na gospel or ebanghelyo ang kanilang pinapangaral. Pero dito po sa identity ng church, ang gospel na pinag-uusapan ay ang present truth na itinataguyod sa Revelation chapter 14, may kinalaman sa mensahe ng tatlong sinugong anghel. Yan po yung atin hong dalang gospel, ang tunay na gospel ng Biblia at hindi ang common gospel. Dahil ang common message, ang common gospel, nung panahon pa ng apostol na si Pablo, binigyan niya po yan ng babala na mag-ingat kayo sa ibang ebanghelyo. Yes, mayroon pong ebanghelyo na iba kaysa itinuturo po ng Biblia. Kaya yan po ang dala-dala na konsepto ng programang Reasons of Faith to analyze what kind of gospel are we hearing. Yun bang napapakinggan nating ebanghelyo? Ebanghelyo mula sa Biblia or ebanghelyo na iba? Gaya na ng sabi ng apostol na si Pablo sa Galatia 1 at talatang 8. Ngayon, nung ating initial presentation ng ating program, ipinakita po natin doon yung ilang mga prinsipyo sa paraan ng pag-i-interpret ng marami tungkol po sa sinasabi nilang ebanghelyo. Ngunit sa atin pong pagpapatuloy dito, kinakailangan unawain muna natin mga kaibigan, yung ano ba yung dapat na mga principle sa pag-unawa ng Biblia. Kasi una, may mga tao ho na wala ho silang tiwala sa Biblia, lalo na siyempre yung ibang relihiyon. Ibang relihiyon, labas sa Kristyanismo. Hindi sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos dahil daw sa mga ilang mga punto na ang iniisip nila, maraming mga contradicting points, mga nagko-contradiction daw sa Biblia, kaya hindi sila naniniwala na salita ito ng Diyos. Well, yan po ang ating bibigyan pansin din ngayon sa ating pong pagtalakay ng mga ilang minuto, and then sasagot po kami ng inyong mga tanong. Ano ho? The reliability of the Bible. Importante ho na maintindihan natin, ang Biblia ba talaga ay mapangahawakan? Ito ba talaga ay salita ng Diyos? Ano ho? Sa dami ho ng mga translations, sa dami ho ng mga versions, makikita nyo sa inyong screen yung iba't ibang translations, iba't ibang versions ng banal na kasulatan. Kaya iniisip ng iba, ang dami nyo ikang aklat, ang dami nyo ikang translations, ang dami nyong Biblia. Alin ba dyan ika ang tunay na Biblia? Well, ang sasabihin natin sa inyo, yan po, na nakikita ninyo mga versions at mga translations, ang pinanggalingan lang yan, isang Biblia. Kaya nga mga translations yan ng mga wika, dahil ang mga tao sa mundo, iba-iba ho ang wika. So kinakailangan ang nag-iisang Biblia, sa original niyang salitang Hebreo, sa matandang tipan, at sa bagong tipan yung Grego, kailangang isalin sa iba't ibang wika para makarating ang ebanghelyo ng Panginoon sa lahat ng tao sa sulok ng sanglibutan. Yun po ang purpose ng mga translations, ng mga versions. Pero iisa lang po ang Biblia. Kung mayroong confusion o kalituhan sa mga nag-aaral ng Biblia sa kanilang wika, English man yan, Pilipino man yan, o sa mga dialect na Ilocano, Bisaya, Bicolano, kung may mga confusion or kalituhan, doon po kami bumabalik sa original na wika na Hebreo at Grego para i-resolve, bigyan ng tinatawag na solusyon, ano ba yung nakakalito sa iba. At doon mapapatunayan natin na walang kalituhan talaga ang Biblia. Yan po ang ibig nating sabihin. Sa mga nag-iisip po na ang Biblia ay hindi totoo, dahil daw sa mga contradiction, ipapaliwanag natin lahat yan. Sa analytical format ng Reasons of Faith,
napakahalaga yung tinatawag na historical particularity at pangalawa na dyan, yung definition of terms. Importante din yung historical background. Sa mga taong nagsasabing ang Biblia ay hindi mapanghawakan, hindi po sila nag-aral ng tinatawag na historiography. Ang kanilang pinanghawakan ay yung mga tinatawag na pasa-pasang paninira sa Biblia. Yung sa isang salita, mga chismis ang pinagbatayan nila. Sa mga tunay nag-aaral po ng banal na kasulatan, kinakailangang panghawakan mo, pag-aralan mo, tingnan yung mga available documents na nakarating sa ating panahon patungkol po sa tinatawag na Biblia. Yung historiography ay isa po sa paraan, kasi pag sinabing historiography, nakapaloob sa historiography mga kaibigan yung 3 punto. Una na dyan, yung bibliographical test. Pangalawa, yung internal evidence test. At pangatlo, yung external evidence test. Ano yung pag sinabing bibliographical test? Pag sinabi pong bibliographical test, ito po ay examination ng mga text, ng mga literature ng Bible, ng mga manuscript mula nung naisulat ito, hanggang sa makarating sa ating panahon. Yung mga available manuscripts ay titingnan mo kung yan ba ay magkaugnay o yan pa rin ang sinasabi mula noon hanggang sa transmission patpunta sa translation. Magkaiba pa po yung transmission sa translation. So sa napakahabang panahon, more than 3,000 years ago, naisulat na po ang Biblia na nakarating sa atin. Ano ho? Yung tinatawag nating sulat kamay mismo ng mga propeta, ng mga apostol na sumulat ng Biblia, sa panahon pa nila Moses, yung mga transmission ng mga manuscripts na yon, titingnan mo yon. Uugnay-ugnayin mo yon. Kung may problema ba, kung mayroon nga bang contradiction, hahanapin mo lahat ng available na manuscripts, yung mga even the transmission ng mga text from Hebrew at papunta doon sa Greek naman. Ano ho? So, makikita natin dito, yung sinasabi nating una pa lang sa tinatawag na test, para makita mo na ang sinasabi mo ba ay totoo o hindi, yung nag-aangkin ba ng Biblia, tama bang kanilang paniniwala o hindi, gagamitin mo nga yung historiography. Yung history of the writings, yun ang ibig sabihin. So, doon sa mga nagsasabing may mali ang Biblia, hindi o sila dumako sa puntong yon. Hindi nila binigyan ng pansin yung pag-aaral ng historiography. Uulitin ko at least meron 3 punto sa pag-aaral na yan. Bibliographical test is the examination of the documents na mula doon sa mga una hanggang sa makarating sa atin. Yung internal evidence test, yung mga witnesses yon, yung mga saksi mismo ng banal na kasulatan na sumulat. Yung external evidence test, ito po yung mga available na mga libro na nagpapatotoo ng pagkasulat ng Biblia. Yun po yung pwede nating gamitin na pamamaraan. Ngayon sa mga nag-iisip, yung mga sulat mismo ng mga propeta, nandyan pa ba ngayon? Yung sulat kamay mismo ni Moses? Ang tawag ko doon, autographa. Pag sinabing autographa, yung sulat kamay mismo nung mga writer ng Bible. Of course, sa napakahabang panahon, yung mga writing materials nung sulat kamay nila Moses, ng mga propeta, masisira yan. Yung tinatawag na pinagsulatan. Kaya nga, nangyayari yung tinatawag na transmission, isinusulat uli sa bagong writing materials para ma-preserve yung salita mismo ng Panginoon. Yun yung mga simpleng pinapaliwanag ko po sa inyo, yun yung mga pamamaraan kung paano nakarating ang Biblia sa mahabang panahon. Hahanapin mo yung ilang mga available na mga manuscripts, yung mga tinatawag na Samaritan Pentateuch, yung iba pang mga translation ng Bible, lalo na yung una, yung mga Septuagint, yung from Hebrew to Greek na Old Testament, Septuagint po ang tawag doon. Iba naman yung sa New Testament na talagang purong Greek naman ang pagkasulat. So, ngayon yan ang ating bibigyan pansin kasi ang pag-uusapan natin sa serye ng Reasons of Faith ay ang doctrine ng Biblia.
So bago natin tingnan yung mga doktrina ng Biblia, kinakailangan sigurado tayo na ang Biblia nga mapanghahawakan. Kaya sinasabi natin yung mga ganung bagay. Tandaan ninyo, mahigit na 5,000 na mga kilalang Greek manuscripts ng bagong tipan, idagdag mo pa dyan yung 10,000 Latin Vulgate at least 9,300 na ibang mga early versions na meron tayo. All in all, nasa 24,000 manuscripts, mga copies ng portion ng bagong tipan in existence. Umiiral ho talaga hanggang sa panahon natin ngayon yan. Kaya, itong sinasabi natin ito, mga kaibigang nanonood, ay makikita natin na punong-puno ng ebidensya na ang Bibliang hawak ng mga Kristiyano ay walang mali, tunay lahat yan. Hindi peke. Kaya yung mga translations nating nakita, walang problema yun dahil nakabatay naman yun sa mga original na lingwahe na Hebrew at Greek. Kaya sabi ko, pag merong confusion, yung merong kalituhan o kaguluhan sa ayon sa atin ng pangunawa, edi tingnan natin yung mga ebidensyang binanggit natin pagdating sa usapin ng historiography. Ngayon, itong bibliographical test, yan ang nabanggit natin, isang examination po ito ng mga available manuscripts. For example, makikita nyo sa inyong screen yung isang lalaki na tinitingnan niya yung tinatawag niya na isang manuskrito, yung pagkasalin ng Biblia sa kanyang original na salitang Hebreo. Ito po yung natagpuan noon sa Dead Sea, yung tinatawag na Dead Sea Scroll noong 1947. Ito po yung pag-i-examine ng mga biblical text para makita na yung Bible translations ba sa panahon natin ngayon ay pareho nung pagkasulat nung unang panahon. Kasi yung ilang mga liberal scholars ng mga Kristiyano, ito dapat din nating tanda, nabanggit ko yung mga liberal scholars. Hindi ho pag sinabing scholar na Kristiyano ay totoo na yung kanyang sinasabi. Tandaan ninyo, sa loob mismo ng Kristyanismo, merong tinatawag na mga scholars na hati, liberal, at yung iba, yung matatawag natin conservative o nakabatay pa rin sa objective format ng pag-aaral ng Biblia. Which is, ito po yung format ng Reasons of Faith, analytical at nakabatay sa objective study ng Bible. Pag sinabing objective, it's more on evidence. Mga katunayang nakikita or ebidensya. Hindi subjective. Kasi pag sinabing subjective, nakabatay lang sa damdamin. Nakabatay sa emosyon ng taong, yun lang ang gusto niya. Yung tipong parang may piring sa mata na parang kabayo, na kung anong nakikita sa harap, yun lang. Kung anong kanyang preconceived notions or ideas, yun lang ang gusto niyang tanggapin. Hindi siya tatanggap ng mga extant or mga available evidences na meron. Dahil ang gusto niya yung kanyang alam lang. Yung mga preconceived ideas na tinatawag. Yung mga kinagisnan niyang paniniwala, hanggang doon lang siya, nakapiring ang kanyang mata. Whereas dito sa pag-aaral ng Reasons of Faith, kabilaan yung mga ebidensyang dapat po nating tingnan. Kaya dito tayo nakatuon. Ngayon, tingnan ninyo i-quote ko yung sabi ni Gleason Archer sa librong Survey of the Old Testament. Itong si Gleason Archer ay isang scholar din na objective yung paraan ng kanyang pag-aaral. Ang sabi niya rito, pansinin niyo po, even though the 2 copies of Isaiah discovered in Qumran Cave 1 near the Dead Sea in 1947 were 1,000 years earlier than the oldest dated manuscripts previously known, they proved to be word for word identical with our standard Hebrew Bible in more than 95% of the text. The 5% of variation consisted chiefly of obvious slips of the pen and variations in spelling. Napansin niyo po yung unang bahagi ng sinabi ng isang scholar na si Gleason Archer. Sinasabi niya po rito na yung natagpuan doon sa malapit sa Qumran, yung mga kuweba ho roon, Qumran Cave 1. Kasi maraming kuweba doon sa Qumran. Daming kuweba ron. So ang tinutukoy niya specific na lugar na nakitaan noong 1947 na ang tawag nga Dead Sea. Yung in-examine nila, kasi ito yung mga, kumbaga, nung una pang kapanahunan po ito, yung pinakamatanda nito ay yung about 1000 BC, yung 1 BC, yung pababa na kasi yung BC. Yung available manuscript na kine-question ng mga liberal scholar, nung 980 AD pa. So nagtatanong yung mga liberal scholars,
para masabi nating totoo yung hawak nating Biblia, ang pinakapatanda lang na Hebrew manuscript niyan ay nung 900 AD. So ang challenge nila, meron ba kayong makikita pa na mas matandang manuscript maliban sa 900 AD Anno Domini, the year of our Lord na. So, nadiscover noong 1947 yung mas matanda pa sa 900 AD. At yung iba doon lumalabas 125 BC pa. So, matanda. At ang sabi nga rito ni Gleason Archer sa kanilang pag-aaral, na ito pong Hebrew Bible na natagpuan sa Dead Sea na napakatagal ng panahon na naisulat, na i-transmit, ay word for word identical. Pareho po, 95% ang sabi niya, at yung 5% na variation, ito na naman, definition of term. Pag sinabing variation, sa iba kasing understanding ng mga naninira sa Biblia, ang sabi nila agad, error. Yun ang binabanggit natin without even considering the evidences para mag-come up ka sa conclusion na may error ang Bible. Ang mga scholars, ang sinasabi nila, variation. Pag variation, pagka-iba-iba ng basa. 5% lang yun. Yung 95% na sinasabi ng Biblia, word for word, identical, pareho. Walang problema. 5% lang, slips of the pen. Kaya merong variation o pagkaiba-iba lang ng basa. Naalala ninyo yung example natin. Noong initial presentation natin nung nakaraang Sabado ng gabi, yung sa King James Version, sa Proverbs chapter 30 verse 28, ang nakalagay, spider. Pero doon sa wikang Pilipino, sa ang dating ang Biblia, ang nakalagay, butiki. So, kini-question ng iba, nalaban sa Bible, yan ba ay salita ng Diyos? Sa King James Version, spider, at doon sa wikang Pilipino, butiki. Paano nagkapareho ang spider at butiki, ang gagamba at ang lizard? So, ang tawag nga po doon, mga kaibigan, ay ito yung mga variation. Pero pag tiningnan mo sa Hebrew manuscripts, walang problema, hindi napalitan sa Hebrew yung salitang na isaling spider or butiki. Nagkaroon lang ng variation, pero sa original, hindi nagalaw yon. Ang nagka-problema, hindi ang Bible, kundi ang alin? Translator. Hindi problema ang Bible, sa original niya, ang nagka-problema, translator. Kaya nga sa ibang mga translations ng Bible, like NIV, inilagay na doon, lizard. So, ang problema, hindi Bible, translator. Dahil doon sa mga manuscript na available na ginamit ng mga nag-translate ng King James Version, although hindi naman nila siyempre sasadyain, ang tawag dyan, human faulty. Yung mga pagkukulang, pagkakamali ng tao, natural sa tao ang magkamali. So, ang tawag nga doon, variation. For example, isa pa. Kasi pag yung sinasabi rito ng scholar na si Gleason Archer, yung mga slips of the pen, yung mga sinasabi niyang ang mga variations doon ay naglalaman lamang dahil doon sa mga obvious slips of the pen and variations in spelling. Kasi sa Hebrew character, halimbawa, yung salita nilang yod. Yung yod kasi parang kuwit lang yon. Kuwit lang yon. Sa Hebrew. Pero ang transliteration sa English letter noon ay Y. Y. Sa kanila, kuwit. Ang kuwit na yod, may kapareho halos na karakter sa Hebrew. Yun ay wow. Yod at wow, halos magkapareho. Yung yod, kuwit. Yung wow, konting diretsong haba. Konti, mas mahaba sa kuwit. Pag ang isang halimbawa, scribe, dahil sa faulty ng tao, kakulangan, pagkakamali, minsan sa halip na yod ang may sulat niya, ay napahaba ng konti. Sa ibang mga gumagamit ng manuscripts na yon, ang maaaring ang basa nila ay wow sa halip na yod. So ang Y ay naging W. Binibigyan ko lang po kayo ng example kung paano yan tinitingnan ng mga scribe at ng mga nag-translate. May halos pagkakapareho ng mga letra sa Hebrew. Halimbawa, yung D, yung dog. Yung D sa Hebrew, daleth, may kanto yon, may kanto. May isang kapareho noon, yung R, resh naman sa Hebrew. Kurbada naman, hindi pa kanto. Pag isa halimbawa lang, ang isang scribe ay merong, sabihin natin, problema sa pulsuhan, sa halip na may kurbada niya, naikanto niya. So sa halip na ang basa ay R, ang basa tuloy naging D or dog.
So, yun yung mga slips of the pen na tinatawag. Yung nagkakaproblema lang, yun yung mga variation. Pero walang kinalaman yun sa mga naging doktrina ng Biblia. At kung mayroong ganong obvious slips of the pen, inaayos lang yun natin. Kaya ito sa Reasons of Faith, alam natin sa biyaya ng Panginoon kung paano basahin ang Hebrew maging Grego para pag may kalituhan, titingnan natin at i-resolve yung animo ay hindi magkatulad na salitang na-translate. Yun ang ibig nating sabihin. Kaya part po yan ng tinatawag na pag-aaral po ng banal na kasulatan. Hindi yung simpleng pinanggalingan mo ng kwento na kuha mo, mga chismis lang. Walang bigat yon sa pag-aaral ng Biblia. Tandaan natin, sa batas nga ng tao sa korte, may tinatawag na yung judgment of charity. Ano yung judgment of charity? Sa batas, mayroon tinatawag na presumption of the law. Siyempre, alam ng mga abogado yan, kanila nga yan eh. Pero pag binasa mo yun, ano ba ang presumption of the law? Yung inaakala ng batas, yung kanilang principle, yung judgment of charity. Ganito yon. Madalas nyo namang marinig ito. Innocent until proven guilty. Ang tao ay ipinagpapalagay ng batas, yung naakusahan, ipinagpapalagay ng batas na inosente yan. Maliban na mapatunayan na may sala nga siya. At anong ginagamit? Evidence. Ang iba kasi ngayon, ang problema sa maraming tao ngayon, ang ginagamit agad nila, perception. Wala pang evidence, wala pang pagsasalalay at tiningnan yung mga ebidensya, meron na agad silang conclusion. Wala silang tinatawag na judgment of charity, the presumption of law, or pagpapalagay ng batas. Ang iba agad, ang banat agad nila, may mali dyan. May mali, hindi nga nila tiningnan ng ebidensya. Pangalawa, hindi nga sila marunong magbasa ng Hebreo at Grego. So, paano mo nasabing may mali yan? Yun ang punto. Kaya dito po sa programang Reasons of Faith, analytical, based on evidence, that's why Reasons of Faith. Ano ba yung dahilan? Ano ba yung ebidensya ng iyong pananampalataya? So, mapapansin nyo sa mga slides na may ipapakita, yung mga Hebrew characters, kung nakikita nyo dyan sa inyong mga screen, yan po yan. Yan po yung mga Hebrew characters, yan yung mga, pag ikaw ay may halimbawa, haring inantok, napagod yung scribe, napahaba ng konti yung letra o napaigsi ng konti, mag-iiba ng basa yan. Lalo na noon, ang Hebrew characters, wala pa yung mga vowels. Ang vowels idinagdag lang yan ng mga Masoretes noong 500 Anno Domini. Di napakahabang panahon na. Yan yung mga historical background nung yung mga salita o salitang ginamit sa Bible in particular doon sa Hebrew Old Testament. So, yan po yung tinatawag natin kanina, the bibliographical test. Pag-aaral ng mga manuskrito, yung mga documents hanggang sa nakarating sa atin. Mahabang panahon ang proseso na yan. Ang daming tinitingnan mong mga ebidensya, Samaritan Pentateuch. Yung Biblia ng mga Samaritano na itinuturing nila, ang Biblia lamang nila ay 5. From Genesis up to Deuteronomio, kaya penta, 5 lang. Samaritan Pentateuch. Samantalang doon sa mga regular na mga Hudyo, halimbawa yung mga Fariseo, tinatanggap nila yung buong Old Testament. From Genesis up to Chronicles. Kasi yan po yung official order ng 39 books ng Old Testament natin eh. Ngayon kasi, from Genesis up to Malakay, ang tawag dyan, topical order. Pero ganun din karaming aklat yung ginagamit ng common na mga Hebreo. Magkaiba lang yung pagkasunod-sunod. Sa kanila noon, ang official order, from Genesis up to Chronicles. Sinabi din niya ni Kristo sa Biblia. Okay? At yung topical order natin sa panahon natin, na from Genesis to Malakay. Pero all in all, yan pa ring libro yon. So yan yung pagbibigay natin ng linaw sa ginagamit nating Bible. Hindi ho ganun kadali na magbigay agad tayo ng conclusion na may mali dyan. Tanong nyo muna sa atin ng programa para malaman ninyo kung may mali nga ba dyan o mali lang ang inyong conclusion at ang iniisip dahil nakabatay po sa mga assumption o mga haka-haka lamang ng tao. Ngayon, pag sinabi namang internal evidence test, ito po yung pag-e-examine din noong pong mga tinatawag na mga witness. Mga witness natin. Yung mga writer mismo ng Biblia. Halimbawa, ito, babasahin ko yung panuntunan ng isang
ng isang theologian, ng isang scholar din, ng isang professor, particular na professor, si Dr. Louis Gottschalk. Ayon kay Dr. Louis Gottschalk, dati siyang professor ng history sa University of Chicago, ipinakita niya yung kanyang historical na method or pamamaraan na ginagamit niya bilang guide itong historical investigation. Ang sinasabi ng professor na si Gottschalk, na yung ability ng mga writer or ng mga witness to tell the truth is helpful to the historian to determine credibility. Tandaan niyo, nasa pangalawa na tayo ngayon internal evidence test. Dapat merong kakayanan yung mga sumulat ng Biblia bilang mga saksi na sabihin ang katotohanan. Sa korte ng tao. Ito ang tinitingnan ng hukom. Yung kakayanan. Pag sinabi kasing kakayanan, alam niya kahit paikot-ikutin yung tanong, alam niyang sabihin kung ano ang totoo. Makakatulong kasi ito sa mga historian para madetermina na merong kredibilidad yung writer or yung witness. Lalo halimbawa pagdating sa korte. Makakatulong ito sa hukom para masabi niya na itong witness na ito credible. Kahit paikot-ikutin siya. So ang tawag, the ability, may kakayanan dapat yung witness o yung writer na sabihin ang katotohanan. Bakit natin sinasabi ito? Kasi alam ba, may mga tao ngayon, lalo na mga liberal scholar, hindi naniniwala sa miracle na nangyari noon. Samantala yung sumulat ng Biblia, nakita nila yung mga miracle. Example, si Kristo bumuhay ng patay. Kaya nila sinasabi yun, nasaksihan mismo nila. At kahit pa ikot-ikutin sila, yun ang kanilang sasabihin. This ability to tell the truth is closely related to the witness nearness both geographically and chronologically to the events recorded. Ano yon? Kalinsabay pala ng kakayanan nung witness o nung writer ng Biblia na ating pinag-uusapan na itong saksi na ito malapit mismo sa lugar, yung geography or location. Malapit siya mismo o nandoon siya mismo sa panahon na nangyari yon, kaya naitala yung pangyayari. Hindi kagaya ng mga liberal scholar, hindi totoo yung milagro, hindi totoong namatay si Kristo, hindi totoong nagpakain si Kristo ng 5,000 lalaki sa 2 isda at tinapay lamang na nandun. 5 tinapay, 2 isda. Hindi totoong lumakad-ika si Kristo sa tubig. Whereas yung sumulat ng Biblia, nasaksihan nila At kahit paikot-ikutin sila, yun ang sasabihin nila. At isa pa, ito pa ang punto ng Biblia. Babasahin natin sa Lucas. Although ang babasahin ko rito ay nasa translations ng Complete Word Study Bible, pero tutulungan natin na basahin ito sa wikang Pilipino naman. For as much as many have taken, Luke chapter 1 verse 1, babasahin ko sa Complete Word Study Bible, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. Verse 2, even as they delivered them unto us which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. Verse 3, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things, from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Ito ang sabi mismo ni Lucas na isang doktor, at the same time siya din po ay historian. Yung mga pinapaniwalaan sa gitna nila, yun yung sinisearch ni Dr. Luke bilang historian sa mga witnesses na nakasaksi mismo sa mga panahong sinasabi yung mga ginawa at sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang purpose dito ni Lucas ay para isulat doon sa kanyang kakilalang nagngangalang Theophilus. Yun yung kanyang pagsasaliksik ng mga nangyari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. So ang kanyang tinutungo, mga witness. Kasi bilang historian, bilang nag-aaral ng mga pangyayari na dapat ang napag-aralan mo'y totoo, maghahanap ka ng saksi. At ang saksing yun, may kakayanan na sabihin ang totoo, paikot-ikutin man siya. Dahil malapit siya doon sa lugar, o mismong siya'y nasa lugar, o malapit siya sa panahong nangyari, o siya mismo ay nasa panahong nangyari. At yan ang ginawa ni Lucas. Kaya nga si Lucas, yung sulat niya, itong Luke, at maging yung Acts o
gawa ng mga apostol. Nakabata yun sa kanyang pagsasaliksik. Ito naman, sabi ni Pedro, sa 2 Pedro 1:16, babasahin kong muli sa Complete Word Study Bible. Sundan nyo lang sa inyong mga wikang Pilipinong, kung gusto nyo, mas gusto nyo sa wikang Pilipino, okay din po yon. Sundan nyo lang o ilista ninyo yung mga talatang binabasa natin. Ang sabi niya, ni Apostol Pedro, na siya mismo'y saksi, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty." Napansin yun, sabi mismo ni Pedro. Hindi po sila yung nagtatahi-tahi lang ng kwento. Nandoon mismo siya. Siya daw mismo ay saksi doon sa mga kaganapan, sa mga pangyayari. Yun ang naitala niya sa 1:16 ng 2 Pedro. Gusto ko pong basahin naman dito sa wikang Pilipino para masundan din ng ating mga kaibigan. 2 Pedro 1:16. Sabi rito, "Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam." Yan yung fables, katha. Walang ebidensya. Yung gawa-gawa ng tao, hindi sumusunod ang mga apostol doon, lalo na si Pedro. "Noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan." Yan yung pagdidiin natin. Yan yung pangalawang punto ng internal evidence test. Aside sa bibliographical test, examination of the available documents that reach us, ito naman internal. Yung mga witness. At isa si Pedro sa nagpapatotoo. Hindi siya gumagawa-gawa ng kwento. Saksi mismo sila, both geographically and chronologically. Ngayon, ang sabi pa rito naman, balik tayo kay Lucas bilang tinatawag na talagang matinding historian ito. Dahil ito, tingnan nyo, kung hindi ito historian, paano niya masabi eksakto yung mga naging leader nung panahong yon? Sa Lucas 3:1, babasahin ko naman dito sa wikang Pilipino na lang. Lucas, ang kapitulo po ay 3 at ang talata po ay 1. Pansinin nyo ang sinasabi ni Lucas bilang isang historian. "Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea, si Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea si Herodes at ang kanyang kapatid na si Felipe ay tetrarka sa lalawigan ng Iturea at Traconite at si Lisanias ay tetrarka sa Abilinia." So, hindi ito gawa-gawa. Ito ay pinag-aralan para masabi mo eksakto, specific, yung mga naging leader nung panahong pinag-uusapan ito. Dahil itong panahong ito, nakita ng mga historian, ito ay 27 AD. Ito po sa chapter 3, ito po yung panahon na nabinyagan ng ating Panginoong Jesucristo sa ilog ng Jordan. Binanggit po rito ni Lucas bilang historian, maliban na siya ay doktor, yung mga leader nung mga panahong yon, nung 15th year ng paghahari ni Tiberio Cesar at ng iba pang mga naging puno sa Roman province noon. So ganito ang historian, inalam niya yung mga pangyayari. Yan ang internal evidence test na tinatawag. Malapit mismo doon sa lugar. Kagaya nitong sulat ni Lucas sa Gawa 2:22. Babasahin ko naman dito sa Complete Word Study Bible, Gawa 2:22. "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know." Bagaman na nagsasalita rito ay ang mga apostol, ito po'y naitala ni Lucas na mga sinabi ng mga apostol. "Kayo ikaw mga lalaki ng Israel, karamihan ho dito mga kalaban ni Kristo. Pakinggan ninyo ika ang mga salitang ito, na itong si Jesus na taga Nazareth, na itong taong ito'y gumawa ng mga milagro sa gitna ninyo na kayo alam ninyo." Pag mga hostile crowds, nung sinulat ito ni Lucas, maraming pwedeng magano At maging nung pagkasalita ng mga apostol, maraming pwedeng tumutol dahil ang kausap nila dito, hostile crowds. Meaning mga kumakalaban kay Kristo. Kung hindi totoo ang mga nangyaring milagro na ginawa ni Kristo, ang unang-una
natututol sa sinabing ito ng mga alagad ay yung hostile crowds. O bakit hindi sila makatutol na may nangyaring milagro? Kasi nga, nakita din nila. Kaya wala silang maitutol. Ganon kabigat yung mga witness na pinag-uusapan sa pangalawang punto na internal evidence test. Ang lakas ng loob sinabi ito ng apostol. Milagrong nangyari sa gitna ninyo, in the midst of you, as ye yourselves also know. Yung mga hostile crowds, alam din nila. Itong mga kausap nila Pedro dito, ito yung mga taong nagsigawan na ipako si Kristo sa krus. Kaya dito nung nagsermo ng ang mga apostol kasama si Pedro, nung nakurot yung mga damdamin ng mga hostile crowds, ang sabi nila, anong gagawin namin para maligtas? Kaya nga yung sumagot si Pedro sa verse 38 na mangagsisi kayo, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kita nyo? Hindi sila makatutol. Dahil yung mga milagrong ginawa ni Kristo, nakita mismo nila. Ito yung binabanggit ni Dr. Louis Gottschalk, the ability of the writer to tell the truth. The witness or the writer, yung kanyang kaalaman dahil doon sa, nandoon mismo siya sa location or geography at nandoon siya sa panahong naganap ang pangyayari. Yan ang kinukonsider ng mga nag-aaral po ng Biblia. Kaya sinasabi natin ang ganitong bagay. Okay? So, eto ho, lalagpasan na natin yung iba rito. Papasok tayo sa pangatlo. Bibilisan natin dahil 20 minutes na lamang po tayo at may mga tanong po rito. Salamat po sa ating mga kasamahan dito. Sila Brother Mardem at si Brother Windel. Na atin hong mga top students. Anyway, munti ko na makalimutan. Congratulations ho! Bago natin inako dito sa pangatlo, external evidence test. Congratulations po sa mga graduates ng Reasons of Faith Bible Institute. Buong 1 taon na pag-aaral. Andito nangyari yung mga, nakita natin yung mga talent sa ating church sa North Taguig District. Sa susunod, Brother Mardem, Brother Wendell, babasahin ko yung mga top notchers po natin dyan. Ha? Next time, makikita ninyo yung kanilang mga pangalan. Ito yung mga top students natin na nakasunod sa pag-aaral na ito. Ha? Okay. Ngayon, ano naman ang external evidence test? Ito pong third test of historicity is that of external evidence whether other historical material confirms or denies the internal testimony of the documents themselves. In other words, what sources are there apart from the literature under analysis that substantiates its accuracy, reliability, and authenticity? Ang pangatlong subukan po rito, ito po yung mga ebidensya ng ibang mga writing materials, yung mga external biblical sources na nagpapatunay ika na itong mga sinasabi sa Biblia ay totoo. Meron lang po akong isang babasahin sa atin hong pagtatapos ng talakayan. Meron pong dalawang kaibigan nitong si Apostle John. Apostle John, yung writer ng gospel, isa sa mga writer ng gospel si John. Meron siyang dalawang kaibigan na nagkumpirma ng mga katunayan sa sinasabi ni Juan mismo. Yung istorya na si Eusebius, na i-preserve niya yung writing ni Papias. Si Papias po ay bishop ng Hierapolis noong AD 130. At ang sabi po rito ay ganito, makikita niyo sa inyong mga screen. The elder Apostle John, yun ang kanyang tinutukoy na elder, used to say this also. Mark, having been the interpreter of Peter, wrote down accurately that he, or pertaining to Peter, mentioned whether sayings or doing of Christ, not however in order. Bago natin ituloy, ang sinasabi po rito ng writings ni Papias, na itong si John, sinabi mismo ni John, na itong si Mark, isa uli sa mga writer ng gospel, ng synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, yun yung synoptic gospel. Si Marcos ika, ayon sa pagkasabi ni John, siya po ay tinuturing na interpreter ni Peter kasi yung panahon ni Apostol Pedro, ito yung kanyang tagasunod din si Mark.
isinulat ni Marcos accurately yung sinasabi ni Pedro sa kanya patungkol sa mga ginawa ni Kristo at sinabi ni Kristo, bagamat hindi ika yung pagkasunod-sunod. Next, for he was neither a hearer nor a companion of the Lord, but afterwards, as I said, he accompanied Peter, who adopted his teachings as necessity required, not as though he were making compilations of the sayings of the Lord. So then Mark made no mistake, writing down in this way some things as he mentioned them, for he paid attention to this one thing, not to omit anything that he had heard, nor to include any false statement among them. Ganun pala yung ginawa ni Marcos nung sa panahong kasama-sama niya si Pedro. Hindi lang basta yung parang inipon niya, kinumpile niya yung mga sinasabi ng Panginoon, kundi sinulat niya yung mga patutuo ni Pedro patungkol sa ginawa ng Panginoon. Na isinulat din ito ni Marcos, lahat ng mga bagay na kanyang narinig, accurately isinulat niya ito, wala siyang inalis na anumang salita o idinagdag na mga maling pangungusap. Ayun ito yung external evidence. Ano ba yung mga kumbaga outside or external biblical sources na nagpapatotoo na yung sinasabi sa Bible ay totoo? Isa lang to sa mga halimbawa. So ito ba'y ginawa ng mga naninira sa Biblia? Ito ba'y ginawa ng mga taong nagsasabing naniniwala kami sa Biblia pero? Yun ang problema, yung salitang pero. Meron sila kasing tinatawag na assumption, yung mga preconceived ideas, hindi nila tinitingnan yung mga backgrounder para masabing ang pinangahawakan nila ay totoo. Itong dinidiin ko ito para sa mga skeptics lang naman to, sa mga nagdududa. Pero sinasabi ko rin ito kahit sa mga believers ng Bible, kasi darating tayo sa pag-aaral sa Reasons of Faith na magkakaroon tayo ng tinatawag na colliding of understanding, pagbabanggaan ng paniniwala. Sabi ko po sa inyo, it is analytical form of program. Nagbabase tayo sa evidence. So kung anong doctrine ang maririnig ninyo sa mga future presentations natin na marahil ay tumama sa inyong doktrina, tanggapin nyo, tingnan nyo mga ebidensya na sinasabi ko. Huwag tayo nakabatay sa emosyon, yung subjectivism na tinatawag. Batay tayo sa evidence. Yan po yung, kung yung korte nga ng tao, yan ang ginagawa, bakit pa yung mga mananampalataya o tagasunod ni Kristo? Supposedly, ang tagasunod ni Kristo, bukod sa may talino, intelligence. Kasi ang Christianity, hindi po ito yung nakabatay sa puso. Hindi basta nakabatay sa damdamin. Ang damdamin ginagamit pero hindi pinapangibabaw. Ang pinapangibabaw, analytic, through the guidance of the Holy Spirit. Yan na dapat nating maintindihan. Ang Holy Spirit, hindi po yan magkukontradict ng turo. Isa lang ang turo niyan. Pagbatayan natin yung mga evidences. So, sa historiography, binigay natin ng maigsi sa inyo. Sasagot na tayo sa tanong. Binigay natin ng mabilisan sa inyo. Sa historiography, at least may 3 tayong pinagbabatayan: bibliographical test, internal evidence test, and external evidence test. Sa ibang mga holy literature ng ibang believers o religion, hindi nila ginagamit yung pinaliwanag natin po sa inyo. Hindi sila gumagamit niyan kasi mapapatunayan mali yung kanilang mga holy books. Yan ang tinitiyak ko po sa inyo. Ang Bible dumaan sa lahat ng larangan ng examinations. Kaya ang Biblia ang pinangahawakan po ng mga Kristiyano, totoo yan, walang mali yan. Yang mga nakatala dyan ay tunay na nangyari noong mga panahong nabasa natin ang mga pangyayari. Okay po. So yan po muna. At syempre, pagkakasayin natin ang mga oras sa mga, may susunod pa rin naman tayong episodes, bagamat na-delay tayo ng start, sasagot na ho tayo sa tanong. Brother Mardem, babasahin natin yung mga unang tanong na nai-forward dito sa akin. Okay? Ang unang tanong ay itong galing kay Eric Karabot. Good morning sa'yo, Brother Eric Karabot. Sabi niya rito, totoo ba na ang paniniwala ng mga Katoliko tungkol sa original sin, namamana ba ang kasalanan? Yun ang una niyang tanong. Maraming salamat, Brother Eric Karabot, sa maganda mong tanong. Totoo daw ba yung mga paniniwala nila na ang original, tungkol sa original sin, namamana ba ito? Ito ang misconception sa pinag-uusapang original sin. Ang kasalanan sa Biblia, ayon sa Roma 5:12, tingnan nyo, babasahin natin dito. Babasahin muna natin dito kung paano po nagsimula itong kasalanan.
Roma. Ang sabi rito ng apostol na si Pablo, Roma 5:12 patungkol po sa kasalanan na pumasok sa sanglibutan. Ang sabi rito ay ganito, kaya binanggit dito, kaya, therefore, it is a conclusive statement, kaya or therefore, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ang sabi rito ng apostol na si Pablo, historically speaking, isang tao, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Sino yung isang tao tinutukoy? Si Adan. Bagamat alam natin dun sa specific history ng Bible sa kasalanan, si Eva ang tinukso. Pero si Adan kasi ang binigyan ng responsibility ng Diyos sa Genesis 2:16. Itinagubilin sa kanyang matindi ng Diyos, na huwag kang kakain nung prutas na hindi ko pinapakain. Sa oras na kinain mo yun, walang pagsalang mamamatay ka. Wala pa si Eva nun. So si Adan ang may full responsibility. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. So ito po ba yung namana natin kay Adan? Yung original sin? Ito po ba yung namana natin kaya ang lahat ng tao ay namatay? Ang kasalanan ho, ang pinag-uusapan dito kung bakit tayo lahat ay nagkasala, ay walang iba kundi yung tinatawag na paghina ng ating likas. The tendency to commit sin. Sa ibang tawag, the propensity. Ang tao simula nung nagkasala, ang kilingnan niya, supposedly ito ang tama, ito ang mali. Simula nung nagkasala ang una nating mga magulang, ang propensity or tendency to commit sin ay lamang dito. Ibig sabihin, gustuhin mo mang gawin ang lahat ng tama, hindi mo magawa kasi ang kiling ng tao mahina. Ang likas niya, pabagsak lagi. Kaya nga sabi sa aklat ni Jeremias, tingnan nyo ito po yung nakakalungkot na kalagayan natin bilang tao. Sa Jeremias, pakinggan nyo po, sa Kapitulo 13, no? Okay? O Kapitulo 23 ng Jeremias, pakinggan nyo po ito. Napakahalaga nito. Itong gusto nating ipakita po sa inyo. Ito. Jeremiah. Patungkol po doon sa ang tao nakakagawa ng mabuti pero bihasa sa paggawa ng masama. Yun po yung naging nature ng tao, nakakalungkot. Itinulad ang tao sa tinatawag na Etiope. Ito, take note. Jeremiah 13:23. 13 ang chapter verse 23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Itinulad ang nature o likas ng tao sa Etiope. Ang Etiope, hindi niya kayang baguhin yung kanyang balat. Maging ang leopardo, hindi niya kayang baguhin yung kanyang batik. Yung leopard, spots yung kanya . Halimbawa, sabi ng leopard na inggit ako sa tiger, gusto ko stripes din. Hindi niya kayang gawin by his own power ng isang leopard. Ganon ika ang tao. Makagawa talaga tayo ng mabuti pero bihasa na gumawa ng masama. Ano ba ang mga synonym ng bihasa? Expert, specialist, dalubhasa. Yun po yung tinatawag na fallen nature ng tao. Hindi yung parang namana mo pag namatay halimbawa yung magulang, ito yung kayamanan ko, manahin mo. Hindi. Humina po ang likas ng tao simula nung magkasala ang una nating mga magulang. Bumagsak tayo sa kasalanan. Makakagawa tayo ng mabuti pero bihasang gumawa ng masama kasi ang kiling natin sa masama. Ang sinabi ni Pablo sa Roma 7 mula 15, gustuhin ko mang gawin ng mabuti, ang masama na ayaw ko, yun ang aking ginagawa. Ano ang solusyon? Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ang pwedeng bumago sa atin nun. Without the power and grace of our Lord Jesus Christ, hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Kaya nating sumunod dahil sa biyaya lamang ni Kristo. Yun po yun. Ito ang tunay na aral ng Biblia, Brother Eric. At hindi yung namamana parang pinasa sa'yo bagamat ayaw mo. Hindi ganun yun. Ang solusyon dito ay tanggapin si Kristo dahil siya magbibigay sa atin ng kalakasan para magtagumpay sa ating kahinaan. Yun po ang solusyon na binigay ng Diyos. Okay, ilang minuto na lang mga kasama.
5 minutes, salamat, no? Sunod natin agad yung tanong. Okay, okay. Galing pa rin kay Eric Carabot. Ask ko lang po, ang Horeb po ba at Sinai ay magkaparehas? Wow, salamat, no? Ang Horeb ho, ito po ay Hebreo yung salitang hor. Galing sa salitang Hebreo na hor. Pag sinabing hor, bundok. Horeb, ito yung kabundukan doon. Yung Sinai, kabundukan din yan doon sa Horeb. Okay? Hindi mo malaman kung saan mismo yung Sinai na nandun si Moises umakyat, nakipag-usap sa Diyos. Dahil napakaraming bundok doon sa Horeb. Ang tawag din Sinai. Pero, alam niyo po, sa mga ilang documentaries, may isang bundok doon sa Sinai na sunog yung tuktok. May sunog. Although ngayon, nakabakod na yung lugar. Preserve ho ngayon yan especially ng government ng Saudi Arabia. Pero nakita na yon, na-document yon, na mayroong parte doon ng bundok na sunog yung tuktok. Di ba nag-aapoy yung tuktok na yun ng Sinai nung kausap ni Moses ang Diyos. So, bagamat maraming bundok yun, Brother Eric, pareho lang yon. Yung Horeb, kabundukan doon sa lugar ng Sinai. Okay? Yan pa rin po yun. Okay? So, gustuhin man namin sagutin ito sa sunod nating episode, Brother John Paul Zabala, itong iyong mga nakahanay na tanong. After this, mga ilang minutes lang, siguro 5 minutes, dadako tayo doon sa ating pangalawang episode, no? Sa inyong mga tanong. Okay? So, bago po tayo magtapos, ay nais muna nating itagubilin at i-wrap up ang ating program. Itagubilin natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Aming ipinagpapasalamat dakilang Diyos na kami po'y ginabayan sa amin home programa sa buong oras na nagdaan. Dalangin namin, O Diyos, ng aming mga nanood at nagtanong ay nakinabang sa amin pong mga ibinahagi ng mga kasagutan na ito ay nagbuhat sa inyo sa tulong ng Santong Espiritu. Kami po'y muling nagpapasalamat sapagkat kayo po'y magbibigay pa ng patuloy na panahon upang ituloy ang pag-aaral ng programang ito ng Reasons of Faith para sa inyong kadakilaan. Sa inyong kaluwalhatian lamang, sa inyong kagitingan bilang aming Diyos na manlalalang, amin pong ipinagtatagubilin ang lahat ng ito at ipinagmamapuri dahil kayo po ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, sa patuloy na gabay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang programa pong Reasons of Faith bilang analytical form program ay patuloy na nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na umaantabay, sa akin pong mga nakaagapay rito. Sa tulong nila Sister Cha at Brother Mardem, siyempre si Brother Wendell na ating mga staff students sa Reasons of Faith Bible Institute. Maliban doon sa ating top 1 na si Brother Jello Barotel ng C5, congratulations sa lahat po ng naging top notcher po ng ating Reasons of Faith Bible Institute. Kami po ay patuloy na nagpapaabot ng pasasalamat sa ating mga taga-subaybay. At announcement regarding sa Reasons of Faith Bible Institute, kukunin ko na rin ang ilang na 10 minutong ito para i-promote sa inyo na magkakaroon po tayo ng Season 4. Tiyak po yun, pero ang detalye ay sa susunod po natin gagawin pag amin na hong naplano yan. Pero tiyak magkakaroon ng Season 4 at sa gabay ng ating Panginoon, sa kanyang biyaya, gagawin din po natin maliban sa mga presence ng mga students ay kasama po yung mga gusto mag-aral online. Yes, online. Gagawin nating live ang Reasons of Faith Bible Institute at ituturo natin lahat yung dapat pong malaman po ninyo na ito pong pagtuturo. Ulitin namin, madalas namin sinasabi, walang bayad po ito. Libre po ito lahat. Ito po ay sa glory lamang ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, particular dyan sa lugar ng Saudi Arabia, sa lugar ng Dammam, sa Riyadh, dyan po sa Al-Kubar, sa Jeddah, sa iba't ibang parte ng mundo, sa Japan, maging sa Ireland, lahat po nang nagpapaabot sa Singapore ng inyo pong pagpapasalamat at pagpapanood ng ating programa. Magandang araw po sa inyo at ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa ating lahat. God bless us all.